Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Muli ko pong ihahatid sa inyo ang huling kabanata ng ating kuwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na at nagbabalik ang kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Niyakap nga ng mahigpit ni Victor itong si Henry at napayakap din naman si Henry kay Victor ng mahigpit sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa at nagpaalam na si Victor na uuwi na ito ng bahay. Subalit, pinigilan naman ito ni Henry at sinabing huwag na muna siyang umuwi at manatili na lamang muna ito sa kanyang bahay ng gabing iyon dahil nalulungkot nga itong si Henry. Pumayag naman si Victor at sinamahan nga nito si Henry sa kanyang bahay. At dahil sa sobrang napagod na itong si Henry kaya pumasok na ito sa kanyang kwarto at nagpahinga. Habang si Victor naman ay naiwan sa may sala at nakaupo sa may sofa. Ilang sandali pa at nakatanggap naman ito ng isang text message mula kay Justin. At doon, tinanong ni Justin kung nasaan si Victor sa mga oras na yun. Subalit, dahil sa pagod at pagkabigla ni Victor, kaya hindi na ito nakapag-reply pa at nakatulog ito sa mga sandaling iyon. Kinabukasan, maaga namang nagising itong si Victor at doon ay pumunta siya sa may kusina upang kumuha ng kape. Subalit, habang nagkakape ito ay naisipan ni Victor na magluto ng agahan nila ng kanyang among si Henry. Lumipas ang ilang oras at mag-aalas 8 na nga ng umaga at doon ay nagising na itong si Henry at bumaba. Maya-maya pa at nakita nito si Victor na abala sa kanyang pagluluto kaya nilapitan ito ni Henry at tinanong si Victor sa mga oras na yon, sabay sabing, "Oh, Victor, anong ginagawa mo? Tsaka mukhang masarap itong niluto mo ah." "Hindi ko akalaing marunong ka rin palang magluto, Victor." "Ah, magandang umaga po, sir." "Opo, bali, naisipan ko lang po kasi marami rin namang pwedeng lutuin dito sa kusina ninyo. Baka sakaling nagugutom na po kayo kaya ito, naghanda na lang ako para sakto pagbangon ninyo may pagkain na kayo." "Ang swerte ko naman pala talaga sa'yo, Victor. Private security guard ko na tapos boyfriend ko pa at magaling pang magluto." "Ah, palabiro po talaga kayo, sir, pero sige na po, maupo na po kayo at ako nang bahala. Ipaghahain ko na po kayo habang mainit pa po itong pagkain ninyo." Kakaiba naman ang nararamdaman ni Henry ng mga oras na yon dahil sa ginawang pag-aasikaso sa kanya ni Victor na labis nitong ikinatuwa. At ng mga sandaling yon ay sabay na nga silang kumain ng agahan ni Victor. At habang kumakain silang dalawa ay hindi naman mapigilan ni Henry na mapangiti habang tinititigan nito si Victor na nakaupo lamang sa kanyang tabi. Samantala, nang matapos na silang kumain ay nagpaalam muna si Victor kay Henry na uuwi muna ito sa kanyang bahay saglit. At pumayag naman si Henry at dahil napapalapit na nga ang loob nito kay Victor, kaya sinabi ni Henry sa kanya na, "Victor, gusto ko sana simula ngayon dito ka na manirahan sa bahay ko. Nang sa gayon ay hindi mo na kailangan pang umuwi. Dito,
libre ka lahat. Wala ka namang babayaran at maayos pang yung tulugan kaya dalhin mo na lang dito lahat ng yung mga gamit, okay? Ah, hindi po ba nakakahiya sa inyo, sir? Ano ka ba, Victor? Di ba nga private security guard kita kaya dapat lang na dumito ka na sa manirahan sa akin. Kasi wala naman akong kasama dito. Mag-isa ko lang. Mahirap na, di ba? Buti yung alam kong safe ako tuwing gabi. Kung yun po ang gusto ninyo, sir, bali. Sige po, kukunin ko na lang po lahat ng gamit ko at dadalhin ko po dito sa bahay ninyo. Good. Ganyan nga, Victor. Ngunit bago yan, halika muna. Sumunod ka sa akin. Dahil ituturo ko sa iyo kung nasaan ang magiging kwarto mo, okay? Binigyan ni Henry si Victor ng magiging kwarto nito sa kanyang bahay. At halos hindi naman makapaniwala itong si Victor dahil sobrang ganda at malaki ang kwarto na ibinigay ni Henry para sa kanya. At wala nang nagawa pa si Victor kaya sobra ang pasasalamat nito kay Henry dahil sa kabaitang ibinibigay nito sa kanya. At pagkatapos noon ay dali-dali namang umuwi si Victor sa kanyang bahay. Subalit sa hindi inaasahan ay naroon naman si Justin at hinihintay si Victor sa bahay na kanyang inuupahan. Kaya nagkita nga silang dalawa. Sabay sabi ni Justin kay Victor ng, Victor, andyan ka na pala. Bali, kanina pa ako naghihintay dito sa iyo eh. Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag at text messages ko. Kaya minabuti ko na lang na puntahan ka dito. Justin, Clark pala. Alam ko na ang tungkol sa'yo at sa inyong dalawa ni Henry. Sinabi niya sa akin ang totoo. Clark, bakit mo ba inilihim sa akin ang iyong tunay na pangalan at ang iyong pagkatao? Victor, sorry bali, natakot lang siguro ako at inaamin ko na hindi pa ako sigurado sa tunay kong nararamdaman sa iyo noon. Kaya iba ang pagpapakilala ko sa iyo pero Victor, mahal kita. Sana patawarin at pagbigyan mo ko. Please? Pero Clark, mali ito. Nakita kitang may kasamang ibang lalaki. Huwag mong sabihin na maraming lalaki sa buhay mo at isa na ako doon. Hindi, hindi Victor. Oo, inaamin ko na may kasama akong ibang lalaki pero wala yun Victor. Naramdaman ko kasi na hindi siya seryoso sa akin kaya hindi naging kami. Maniwala ka Victor, please. Bumalik ka na sa akin. Ibibigay ko lahat sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho, Victor. Magsama lang tayong dalawa. Pero Justin, hindi ganun yun, okay? Hindi ko naman kailangan na may taong bubuhay sa akin dahil kaya ko namang magtrabaho. Ang kailangan ko ay yung taong mapagkakatiwalaan ko. Sayang nga dahil akala ko ikaw yun. Pero ngayon parang nagdadalawang isip ako. Sana maintindihan mo ako, Justin. Malapit ka naman sa puso ko pero mas pipiliin ko muna si Henry sa ngayon. Masakit man kay Justin ang kanyang narinig mula kay Victor. Pero pinilit naman niya itong intindihin at unawain. At mas lalong humanga si Justin kay Victor dahil sa mas pinili nito ang magtrabaho kaysa magpabuhay sa ibang tao. Pagkatapos noon ay umalis na nga itong si Justin at naiwan si Victor sa bahay nito sa mga oras na yun. Kaya sinimulan na nitong mag-impake at maya-maya pa ay umalis na nga ito at nagpaalam sa kanyang mga ka-boardmate. Lumipas ang ilang oras at nakabalik na nga itong si Victor sa bahay ni Henry. Dala-dala ang kanyang mga gamit at
dumiretso sa kanyang magiging kwarto. Ilang sandali pa habang nag-aayos itong si Victor ay bigla namang pumasok si Henry sa kanyang kwarto. Maya-maya pa at lumapit ito kay Victor at sa hindi inaasahan ay bigla niya itong hinalikan sa labi. Nagulat naman si Victor sa mga sandaling iyon. Subalit nang maramdaman nito ang pagiging agresibo ni Henry sa kanya ay wala nang nagawa pa itong si Victor kundi ang gumanti na rin ng halik kay Henry. Hanggang sa tuluyan na nga silang hindi nakapagpigil at doon ay biglang itinulak ni Henry si Victor sa kanyang higaan at dahan-dahang hinubad ang damit nito kasabay ng pagromansa sa kanyang nag-iinit na katawan. Hanggang sa tuluyan na nga nitong inangkin si Victor sa mga oras na yun at hindi nagpapigil sa paglalaro sa kanyang pagkalalaki. Lumipas ang ilang minuto nang makaramdam na si Victor ng kakaibang kiliti at doon ay ibinuhos na nga nito kay Henry ang kanyang pag-iinit. Samantala, natapos na nga sila at doon ay parehong nakahiga sa higaan at halos hindi bumitaw si Henry sa pagkayakap nito kay Victor habang si Victor naman ay napayakap din ng mahigpit kay Henry. Ilang sandali pa at bigla namang kinausap ni Henry si Victor sabay sabing, "Victor, ayos ka lang ba? Salamat ha at ibinigay mo sa akin ang kakaibang kaligayahan. Sobrang ibang-iba ka, Victor, at may aaminin ako sa iyo. Victor, nahuhulog na ang loob ko sa iyo at sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay mo." Sir, seryoso po ba kayo? Alam niyo po, aaminin ko rin sa inyo na napapalapit na rin ang loob ko sa iyo kasi naramdaman ko na mabuti at mapagmahal po kayong tao. Sa totoo lang po, ang akala ko ay masungit po kayo pero hindi pala. Victor, mahal kita. Pwede bang tayo na lang dalawa? Okay lang ba sa'yo? Kaya mo ba akong mahalin kahit matanda na ako? Sir, hindi po nasusukat sa edad ang pagmamahal mo sa isang tao. Basta ba't naramdaman mo ito at nagkakasundo po kayo, wala pong problema doon. Alam ko pong seryoso po kayo kaya napamahal ka na rin sa akin. Talaga, Victor? So, tayo na. Promise. I love you, Victor. I love you din, Henry. Tuluyan na nga nilang inamin ang kanilang tunay na nararamdaman sa isa't isa at hindi makapaniwala itong si Henry sa narinig nito kay Victor. Bagamat naging sila ng dalawa ay hiniling pa rin ni Victor na magtrabaho kay Henry dahil ayaw nitong umasa sa kanya at mas pinili nitong pagtrabahuin ang perang kanyang makukuha mula kay Henry. Tuluyan namang nilubayan ni Justin itong si Victor at hindi na ito ginugulo pa simula nang malaman nitong nagsasama na nga si Henry at Victor at nagpaubaya na lamang si Justin dahil alam niyang nagmamahalan ng tunay ang dalawa at naging masaya na lamang ito para kay Henry at Victor. At dito ngay muling nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Abangan niyo po muli ang susunod na kwento na aking ihahatid sa inyo dito lamang sa inyong paboritong channel at Ronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share muli. Ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.